Tapos na tayo sa pagtukoy ng different types of force system, pagtukoy ng forces, and also pag-resolve ng forces into vertical and horizontal components. Ngayon naman, dadako tayo sa topic na resultant of force system. First question is, ano nga bang ibig sabihin ng resultant? If we say resultant, ibig sabihin ito yung result or overall effects ng iba't ibang force system. Meron tayong effects of concurrent force system, effects naman para sa parallel force system, and also effects sa non-concurrent force system. So, di ba tinuro ko sa inyo na meron tayong tinatawag na vertical forces and horizontal forces? Meron rin naman tayong mga tinatawag na inclined forces. So, ang mga forces natin ay merong tatlong effects. Una, in terms of vertical direction. Pangalawa, in terms of horizontal direction. At pangatlo, yun yung tinatawag na moment. Pero, yung moment, next time na natin ituturo. Ang gusto muna nating malaman ay yung effects ng mga forces in terms of vertical and horizontal direction. Let's say, meron tayong mga forces na kung saan ang effects nila ay puro vertical. Ayan. Yun yung mga effects nila. Tapos, meron rin silang effects na puro horizontal. Ngayon, itong mga forces na vertical, pagsasama-samahin natin. Tapos, yung horizontal, pagsasama-samahin rin natin. At kapag pinagsama-sama natin sila, magiging na lang silang isang vertical at isang horizontal. At ito yung tinatawag natin na summation of forces vertical at summation of forces horizontal. Kaya nga sinabi natin summation, pagsasama-samahin. So ito yung tinutukoy ko na effects sa inyo. Effects ng forces in terms of vertical and horizontal direction. Nasa ng resultant? Ang resultant natin is ito. Pinagsamang vertical and horizontal. Ano bang direction to? Upward to the right. Ito yung ating tinatawag na resultant, R. At kapag inusog natin yung summation of forces vertical natin dito, makakagawa tayo ng right triangle. At kung meron tayong value ng summation of forces vertical and summation of forces horizontal, makukuha natin ang resultant. By what concept? By Pythagorean theorem. Therefore, ang ating resultant is equivalent to square root of summation of forces vertical squared plus summation of forces horizontal squared. Ito yung ating resultant. Ang tanong naman ngayon is, paano natin kukunin yung inclination ng ating resultant? Ito, inclination theta, let's say x, kasi nasa x direction siya. So, paano siya kukunin? Gamit yung summation of force vertical and horizontal. This is opposite, this is adjacent. Therefore, ang gagamitin natin na trigonometric function is tangent. So, this is equivalent to what? Arctan of summation of forces vertical over summation of forces horizontal. Ganyan lang kasimple ang resultant.